Dito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na usapin na naman ang gumulantang sa social media at nagdudulot ng pagkabahala sa mga otoridad. Trending ngayon ang hashtag himagsikan kasado na matapos kumalat ng mga posts at panawagan sa social media na umano'y nag-uudyok ng kilos protesta at pagtutol laban sa administrasyon ni na President Coting ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ayon sa mga ulat, ilang netizens ang bumubuo na raw ng mga grupo online na may layuning buwagin o pabagsakin ng kasalukuyang pamahalaan. Iba't ibang Facebook pages, X, Threads at TikTok videos ang nagpapakita ng mga plano para sa mga kilos protesta sa mga lungsod gaya ng Maynila, Cebu at Davao. Ilan sa mga miyembro ng mga grupong ito ay nananawagan umano ng civil disobedience at nationwide rally. Samantala, maring itinanggi ng ilang organisasyon na ang layunin nila ay pabagsakin ng gobyerno. Git nila, ang mga kilos ay lehitimong pagpapahayag lamang ng galit at pagkadismaya sa isyu ng korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin at di umano'y kapabayaan ng administrasyon sa ilang panlipunang problema. Ngunit binabantayan na raw ito ng mga ahensya ng gobyerno kabilang ang National Intelligence Coordinating Agency at ang PNP. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang ukol sa naturang usapin. Ngunit nagpapaalala ang mga otoridad na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon online at iwasan ng mga mapaninlang na post na maaaring magdulot ng kaguluhan. Sa gitna ng lumalalang tensyon, panawagan pa rin ng ilan ang mapayapang dialogo sa halip ng karahasan. At yan nga ang mabalit ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sis, Yeah. perfect example Alam mo to kasing mga to, naghanap talaga ng butas kay VP Sara, no? Yung reaction niya, 'di ba? Pinag-usapan niyo kanina na yung sinabi niya, if ako ay nagurgur, sigurado ako usap na akong tao na iganti ako. Yes. Una ako emotional burst, okay, fine, given. Pero bilang ina, babae, Yes. and for True. the longest time, wala kayong ginawa sa akin, kundi tirahin ako. And I Yes. have young children. Yes. Diba, ako sa totoo lang, kapag nangyari, ako ganun din ako sis eh. Yung parang sabi ko sinabi ko rin sa mga kaibigan ko, kayo nang bahala sa mga anak ko. Pag may nangyari, yun ang bahala, ipagpatuloy nyo kung anong meron. Alam mo yun? That's true. Yeah. So yun yung act. So yung emotional burst bilang babae, isipin mo, kasi hindi siya mabanatan. So, ang nagpasa kanya, this is a super, na talagang perfect example of bullying and harassment for women. Imagine, mga ina yan. True. Pero sis, napakaganda ng president na sabi ko nga, na kino-confirm. Okay? Na kino-confirm yung mga testimonya ng puting ahas, particularly sa mga addiction. Yes. Di ba? Oo. Sis, alam niyo yan to begin with. Alam niyo yan, alam mo, publicly known naman yan. Kasi yun nga, ang dami nakita nung kinikwento niya na pag si Lagdameo kaharap mo is tumutulo ang sipon. Kapag nagda-drugs ka, lalo na yung, di ba sinabi ko nga sa'yo, yung tinutubok sa akin yan, na manhid. Nakakamanhid eh. So yung yung feeling mo, manhid. So hindi niya nararamdaman, sis, yung pagtulo na yun. Yeah, that's true. Akam niya, siguro, ewan ko ba, ano ba feeling niya? Pawis ba? Charot. Pero kadiri niya. Marami nakita. Ilang beses na nga may tumatawag pa nga sa akin. Before nga, dugo pa eh. Dugo na daw eh. Hindi, kasi sabi mo nga, dugo eh. Pag overuse kasi yan, sis, ganyan ang side effect, dugo na. Kasi nakita mo yan sa ex mo eh. Kaya talagang ikaw. Kaya nga sabi ko kanina, itong mga walang hiyang ito, kung sino-sino pinapatawag dyan, hinihiring-hiring dyan, ninaharas-haras nila dyan sa Congress, pero ikaw, si Agent Morales, ako, at na willing mag-testify tungkol sa pagiging addictus, hindi tayo pinapatawag. Di ba? Hindi pinapatawag. Ayaw nilang pag-usapan. Di ba? Yun yung una,
dyan sa Wadcom, meron din dyang tumitira. Nakasama namin No. yun. Pa kami, nakasama namin yung ano na yan. Anong yung initial niya? Anong initial niya ng tumitira? JS. Diba? Mga palangga, nabanggit mo sa akin yun eh. JS, sino daw yung JS sa Congress na tumitira? Kitang-kita. Parang siya din yung may utang, ha? Parang siya, hindi. Manisyo po ngayon pagsira ni Lagdameo sa BARM. Yeah, yung paghimasok ni Lagdameo, isa pa yan. Sa BARM, di ba? Nung paghimasok niya dyan sa mga mayors and governors. Mm-hmm. Sabi ni Dodo, sana kasama sina Joey, Sas. Lahat naman, actually, sinend ko na itong link na to sa group. Baka borlog pa sila. Baka borlog pa. Hindi kaya matutulog. Walang tulugan. Pero, okay. Habang kinakausap kita, mag-aayos na ako ng hair ko. Kasi, meron akong maagang, di ba, meron akong ginagawa ngayon every morning, buong araw, di ba? Kahapon, ganun. Magpe-prepare Alright. ako. Okay. Ano naramdaman mo? Alam mo yung sinabi mo kanina, who's this? Sino? Si PRRD talaga rockstar eh. Rockstar talaga. Sobrang Sis, ayan, nawala ka. Nawala ka. Nawala Okay. ako. Hindi, I mean, may problem. Teka lang, ha. Ayan, ba't nawala ka? Sis, andyan ka ba? Dali, Ayan. Narinig. Nawalan ka lang ng camera. Okay. Nawalan ako. Hindi, Sis, ano mo yung... sis, i-take over mo muna. Kausapin mo muna yung ating mga kababayan ay may kukunin lang ako. Kausapin mo muna, ha? I-remove ko yung sarili ko. Okay. Talaga, may kukunin ka lang. Hello, everybody. So, ayun nga. Yun yung ano natin. Yung... Magandang umaga sa inyong lahat. So ayun, ano naman nararamdaman nyo sa ginawa ni who's this? Ni PRRD na press con kahapon. Kasi ako medyo pagod, so konti na lang yung inabutan ko. Hello, Kivine? JS, yun ba yung maganda ang kilay? Hindi ko alam, wala. Alam mo sa akin kasi sa Congress walang maganda kasi ang sama ng mga ugali kasi walang paninindigan at prinsipyo. Alam mo yun? 'Di ba? Alam mo, sa politician dapat may paninindigan at prinsipyo. Sila kasi wala silang paninindigan at prinsipyo. Kaya sa darating na eleksyon, wag nyo talagang iboboto. Ilista nyo na yung mga yan. Wag nyo nang panalunin. Hindi nyo na dapat payagang panalunin yung mga yan. So, tayo dapat matuto tayong maging matalino. Pero kapag sa campaign, or sa campaign and sa election, binigyan kayo pera, tanggapin nyo kasi pera natin yun. Diba? Yun ang natin. Sabi ni Rafi Sams, itapon na sa dagat. Bakit si BBM nababahala? Wala naman pakialam ang Pilipino. Totoo, alam nyo, pag pumunta kayo dun sa kanyang kunwari nagla-live siya or like nag-post siya ng video, makikita mo yung hatred. Even sa Congress makikita mo yung hatred. Kagabi, natatawa ko kasi nag-live si PRRD. So ngayon, ang nagkataon, nagsasalita si Kong Marcoleta. So yung mga trolls, pinagkaisahan siya. Sabi ko, ganun So binanatan ko. Sabi ko, kayo, mga supporters kayo ng mga addict tsaka ganid. Diba? Nag-enjoy ka? The Wanderer. Kasi spontaneous. Hindi scripted. Yung video ni BBM kahapon, edited. Ang daming cut. Good morning sa inyong lahat. Diba? Tayo, nandito tayo para kay VP Sara, para suportahan siya bilang biktima rin ng nabully at haras. Etong ginagawa nila, talagang nanghaharas sila at nang bubuli. And pati tong si
may isang Tulfo na ginawan pa ng pangit na malisyoso na ang sabi niya si VP Sara raw tomboy. May relasyon daw sila ni Attorney Lopez. Napaka malisyoso. Kaya sabi ko, so ganun na pala. Kapag meron kang kaibigan na malapit at trabahante mo na tinutulungan mo, jowa mo na. So kaya binili ko yung tanong sa kanya. So sabi ko, Mr. Tulfo, so ibig bang sabihin kapag meron kang lalaking empleyado na malapit sa'yo at grabe kang tumulong, bakla ka na, jowa mo na din. Or, meron kang babaeng empleyado na grabe mo tulungan at nagmamalasakit ka, kabit mo na ba yan? Or girlfriend mo? Diba? Ang iba yung iba yung yung gumagawa lang talaga ng issue. Kita mo yung binitiwang salita nga ni yung salitang bintiwan ni VP Sara out of yung sama ng loob kasi ikaw kaya makita mo first hand yung empleyado mo na may sakit tapos what do you call this nag-collapse or nagkaka-anxiety. Alam nyo, yung mapapansin mo yung mga supporters ng administrasyon is wala talagang puso. Kasi they don't care. Isipin nyo, 2 oras bago magpapasok na ambulansya. In 2 hours, di patay na yun kung talagang nangyari yun, di ba? Iba yung ang tawag dito, yung mindset nila. Very, very addict. Very addict yung pag-iisip. Swapang, addict, ganid, walang pakialam. Sino yun? Sabi niya, may nagtanong sa akin, do you have first encounter? Hindi ko na nakita. Dinilit na ata. Yes, VP Sara is a true leader. Kasi totoo yun. Kasi sila ba ginagawa nila yan? Sagutin mo muna yung mga tanong. Magtanong na kayo mga palangga kasi bukas tayo dito. Magtanong na kayo kay Miss Cathy. Sabi niya, Montulfo, sobrang chismoso. Kaya siguro nasapak ni Raymart dati. Napaka-chismoso para lang magkaroon ng supporters or mapansin na naman siya isipin mo tawagin in between sa gitna ng mga nangyayari kay VP Sara, yung pagpupuyat ni VP Sara, yung walang kain, walang tulog, yung pinagtatanggol niya, muntik pa siyang ipitin ng isang pulis dahil isinakay sa pulis na ambulansya na ayaw niya kasi they trick her. Niloko siya Nandun kami nung gabing yun. 37 hours akong gising nung panahon na yun. Lahat ng sinasabi nila about sa sinabi ni VP Sara, lahat inedit. Kaya, I attended the seminar about it Yung makakasuhan daw yung mga okay. Sis, for the first time sa history ng vlog natin dito, magpapaakyat tayo ng random personalities. I-share ko yung link. I-share natin yung link if you want to come with us, join us. Ayan. Pero syempre, isasalain natin yan. Baka mamaya assassin ni Lisa yan. Okay, sino ang gustong mag-join sa amin para magbigay ng kanyang sentimiento sa, at least hindi na lang kami. Alright? May mga mag-hands up pa dyan. Pwedeng sumama sa na ito. Paakyat, sabi ni IPH Interact TV. O, ayan. Magkulot ka muna yan dyan. Paano ba yun? Pwede ba ako magbigay sa iyo ng private link? Okay. O dapat public? Okay, sabi ni IPH TV. O sige, yaman na. Makokontrol ko naman to. Pag may loko-loko, we can control. O, diba? O, ayan. Binigay natin yung link publicly. 10 lang naman ang pwedeng pumasok dito. No? Okay, IPH Interact TV. Come on over. Okay, IPH. Ayan, nandyan yung link. Ayan. Welcome. Pasok natin si IPH. Ayan. Welcome. Ayan. O, sino to? Kailangan may muka, hindi pwede walang muka. Okay, ang daming umaakyat. Okay, tignan natin. Ito, sino? Ang daming gustong umakyat. Ang saya-saya. Okay? Unahin muna natin si IPH. Tapos, para yung iba magkaroon ng chance. Yeah. Tignan natin kailangan may face, may si Jack. Jack. O, tignan natin si Jack. O, Jack. Okay. Jack.
Hello. Hi, Jack. How are you? Ay kuya, ang dilim dyan. Tulog pa ba si Hindi. Vicky? Naawa- Madilim ba ang buhay natin? O, Nasa Jack, ayun. yun, naka-work from home kasi ko. Work ka from home. Nasa Pilipinas ka ba, Jack? Opo. Okay. Kumusta ang hanap buhay natin dyan? Kumusta ang sitwasyon ninyo sa Marcos administration? Okay naman po, pero sa mga nangyayari ngayon, nakaka-stress na po eh. Bakit mo nasabi, Jack? Kaya syempre, kahit ordinaryong Pilipino lang ako, apektado pa rin ako sa mga nangyayari. Nakakalungkot po kasi yung panggigipit kay Sara. Ikaw ba, Jack, supportado mo ba si Marcos Jr. o si Sara lang? Ano ba nangyari nung eleksyon? Ay, yun po, maraming nabudol, tsaka, sorry, first time ko po eh. Okay lang yun, Jack. At least, huwag ka mahiya sa amin. Huwag ka mahiya sa alindog namin. Kailangan namin marinig ang boses ng mamamayan ng mga katulad ninyo. Para makita nyo, hindi kayo trolls, tao kayo. Yun po. Para sa akin po, yung matagal lang mahihirap, lalong naghihirap po ngayon. Oh. So, ikaw ba, Jack, may anak ka? May mga bata? May mga anak ka? Dalawa po. Oh, ilang taon na yung mga bata? Isang 12, isang 13, isang 9 po. So, for sure, ikaw lang ang nagtatrabaho sa inyo, no? Sa pamilya nyo? Ano po kami? So, hirap na hirap. Ang hirap na hirap sa buhay ang mga kapitbahay, ikaw siguro mismo, dahil sa taas ng bilihin, no, Jack, na umasa tayo dito sa Marcos administration na ibabangon muli. So, tapos ito na yung nangyari. Bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, no, maramdam mo ba yung pagkakaiba ng Duterte time at Marcos time? Opo nung Duterte time, walang kriminal, wala kang kampante ka sa labas. Tapos, marami namang sa media, malaya naman sila nakapagpahayag ng salubin nila. Andito lang ako Pero parang ipit po eh. Ipit. Hindi po lahat lumalabas sa doon na balik lumalabas sa media. Oo. So, yung mga addictos dyan sa mga nadadaanan mo along the way, sa labas, Maynila, kung saan man yan, ramdam mo ba na talagang nagbalikan na, Jack? Opo, lalo na sa balita, ma'am. Lalo yung mga pinatay na bata. Nakakalungkot. Tsaka Go ahead. Jack, sige lang. Para mapagbigyan natin yung iba, ano yung mensahe mo sa gobyerno? Wag na sa presidente dahil inutil naman yun eh. Sa gobyerno na kung sakali lang na may makikinig pa sa atin. Siguro po sa mga opisyal natin, maging patas naman po tayo. Huwag po tayong huwag tayong kung sakali, paglaban niyo po yung tao na lang, huwag na kayong tumingin sa kay Sara man yan o kay Bongbong man yan, huwag na po kayong kumampi. Doon na lang po tayo sa taong bayan po. Kasi yung sa tax natin nakakalungkot yung ginagastos na. Yeah. Yun po, yung mga lalo na sa ayuda, ma'am. Hindi naman nila. Ikaw ba nakatanggap ka ng ayuda, Jack, yung pinamimigay nila ngayon sa mall? Hindi po. Wala. Middle class po kami, ma'am. Pero yung nakakalungkot, kami yung mga nagbabayad. Yung tax ko, ma'am, sila yung gumagamit. That's true. Jack, may question ako sa'yo. May question si Jack? May question ako sa kanya. Jack, dalawa mo, di ba? Ma'am, sorry, ma'am. Na dalawa ang anak mo. Tama? Opo. Nangungupahan ka ba? Opo, ma'am. Nangungupahan. Okay. Magkano ang sweldo mo? Okay lang malaman. Let's say, ma'am, minimum wage lang po. Okay. So, magkano upa mo? 4,000. Oh, imagine that. Tapos, ilang taon ng anak mo? Isang 30 po. Kulang. 30
13. Opo, Kita. isang 13, isang 8 years old. Okay, so alam mo yon. So ang hirap ng buhay. Alam ko yan. Hindi sapat yung sweldo mo. Tapos Opo. nung natin, walang ginawa kundi mag-pay ayuda. Opo, ma'am. Temporary remedy, hindi natin kailangan. Kailangan natin pangmatagalan at mahaba ang Ayun. ating Yeah. pakinabang, di ba? So yon. Yes. Opo. Ayun. So at least Jack, narinig namin na hindi ka troll, yung sentimiento mo andyan, ilalagay mo yung matapang kang ibinibigay ang iyong hinaing. Maraming salamat Jack ha. Pagbibigyan natin yung iba pa nating mga palangga. Thank you so much. Thank Stay you din tuned po. dito. Siguro gawin ko na to regular para madinig natin yung bawat hinaing sis ng ating taong bayan. Para Thank sa you po. batan, Yes. voices Voices of the voices of the people. A voice of the people. Okay, ang i-entertain na lang natin yung mayroong alindog, okay? Si We Hate Narco First. Kanina nakita ko yung alindog ni Palangga. Siya yung susunod natin. Basta yung may alindog lang, yun lang ang ating lagyan na natin. We hate Si We Hate Narco. Kanina nakita ko yung Narco First, nawala si Palangga. Di bale? Sige, sunod na natin si We Hate Narco First. Balikan ka namin. Si Ma'am Eves Wood, sunod natin. Alright, sunod-sunod na po kayo ha. Ma'am Eves, how are you? I'm good. Thank you. How are you, madam? Kamusta kayo? Saan kayo niyan? Nasa Pilipinas ba Andito kayo? po ako sa UK. Oo, kumusta din sa UK? Oo. Malamig ba? Nasa Oo, medyo malamig na may water bottle na ako. Oh my God. Oo. Madam. Ayun, naku. medyo dismayado lang ako sa nangyayari sa atin sa Pilipinas kasi parang hindi na nakakatuwa yung pang-uuto ng gobyerno ba? Kasi it's really heartbreaking to see the Filipino people. Like ako sa akin, medyo emotional kasi ako to sa totoo lang kasi medyo galing ako ng Bicol. So sa Bicol, meron akong bahay doon na binibenta ko sana. Kaso, yung buyer namin supposedly was October 30 of October. Parang magko-close deal na sila nung best friend ko kasi yung best friend ko yung nag-aasikaso ng property. All of a sudden, nagkaroon nga ng baha. Kaya nagingit-ngit ako ng todo kasi yung kung siguro na paayos lang yung pagkakalagay ng pera ng ating mga binubuhis o yung mga remittances natin, siguro at least kahit papano hindi binaha ng todo yung Naga City. And kumbaga nakakapikon lang kasi hindi ko na ibenta yung bahay kasi yung dapat nang bibili ng property, tinamaan sila ng calamity, may namatay pa sa kanila. Oh my God. So it's really frustrating na yung ating billion na sinasabi nga 1.4 billion daw na flood control project na talaga namang walang nangyayari, nababaon sa siguro nga kasi hindi natin makikita kasi flood control nga siya dahil siguro talagang di ba pag flood control nasa drainage kumbaga yung mga ganun. Pero parang walang nangyayaring ganong mga projects, which is really concerning kasi hindi siya magandang hindi tayo uunlad as a Filipino people, as a country. Ikukumpara ko dito sa UK, sabi ko ganyan, parang walang comparison. So, ganun ka grabe ang frustration ko kasi nga hindi nagkakaroon ng magandang pinatutunguhan yung pera o yung kaba ng bayan, parang nalilimas nang walang pinatutunguhan. Unlike kasi ako nag-Dubai muna ako before coming to the UK. So yung husband ko nakakuha siya ng work sa UAE at that time. 2008 umalis kami ng Pilipinas. And then pabalik-balik ako ng Pilipinas mula 2008 hanggang 2017 ng ako medyo for good ako for not necessarily a long time kasi nagkaroon kami ng problema. Yung mama ko na ospital. So I had to go back to the Philippines. Pero yung years na yun, na succeeding years, nakita ko yung pagkakaiba kasi during Pinoy's time, hindi ako makapagsuot ni wedding ring ko, hindi ko masuot sa Pilipinas.
Kasi Oo. maglalakad ka kahit sa Cubao na lang, kasi sa Cubao kami nakatira, yung pamangkin ko may bahay sa Cubao. So sa Cubao ako dumidiretso. Hindi ko masuot kahit wedding ring ko, kahit earring na Baka matutukan 18K ka. lang na gold. You can't. Kasi nga, talagang at that time, merong susunod sa'yo, merong maghahablot sa'yo kasi nahablutan na ako ng ng kwentas. Pero So, ni Duterte time, Pag nung Duterte time, di ba 2016 siya, oo, December 2016, umuwi ako ng Pilipinas kasi natuwa ako dun sa ginawa nilang Duterte Kitchen. Duterte Dyan sa Cubao, along Cubao area, meron dyan. So nag-donate ako kasi sabi ko nga, sige, kasi for the good naman itong ginagawa nitong mga taong ito. Nag-donate ako ng mga sakong bigas, mga ganon-ganon. Kasi natutuwa ako sa project. Talagang makikita mo yung tao, yung daloy ng tao na gutom, talagang walang makain, maaawa ka sa sitwasyon. So, in short, during that time, nung umuwi ako na ng Pilipinas, nung 2016, umuwi ako ng December, nasuot ko yung sabi ko, subukan ko nga, suotin ko yung wedding ring ko, tsaka magsuot ako ng earring, tsaka ng bracelet. Kung makakauwi ako ng mula sa Ali Mall hanggang sa 20th Avenue nang hindi ako susundan ng kung sino man. So, which is, it happened. Yeah. Tapos 2017, nung July 2017, umuwi ako ng Pilipinas kasi nagkaroon nga ng problema yung mama ko until she passed on. Tumira ako ng Pilipinas hanggang 2019 ng February. Pumupunta ako ng Manila, from Bicol to Manila. Ilang beses ako nagpupunta doon. Sabi ko sa'yo, kahit sa village namin kasi merong mga addicts noong panahon nung meron nagpo-push. Sa totoo lang, until now, ngayon daw nabuhay ulit. Yeah. So, pero during the time na nandoon ako sa Pilipinas, kasi madalas ako doon sa village namin, walang ganon. See? So makikita mo nawala talaga. Sila kasi natakot siguro. Talagang sabi ko nga, natakot talaga kayo PRRD. Pag merong political will talaga ang leader, Yes. it actually, kumbaga, there is a ripple effect. Kumbaga na talagang merong domino effect sa mga tao, igagalang at igagaling nila yung nakaupo sa pwesto. Kasi meron siyang iron fist, kumbaga. So, may kamay which is really admirable. Tapos pag bumabalik ako noon ng Middle East, it was a change. Kumbaga, there was a sense of pride. Yes. Kasi makikita mo yung Filipinos, yung presidente ninyo, pwede bang pahiram sa amin? Parang ganun yung mga di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte. Yes, yung panahon ni Tatay Digong, talagang even yung mga sa Africa, they're saying, can we borrow your president? Can we borrow President Duterte? So ganun yung effect ni Tatay Digong. Yeah. Well, nakakatuwa madam, talaga yung golden era of kumbaga developments, yung mga tulay, yung mga farm to market roads, even yung aming barangay na bata pa ako, in early 80s, ipinangako na sa amin na sisimentuhin yung barangay namin. Kailan nangyari? Duterte's time. Wow. That's good Duterte's news. time. Madam, saan barangay yun, madam? Sa Bicol po, sa Binahian, Sipokot, Camarines Sur. Bicol ka pero hindi si Lenny sinuportahan mo. No. At hindi ko si Lenny talaga sinusuportahan kasi ayoko nga ng principle ng ayoko ng principles ng Dilaw. Di bali, madam? Wala akong yung sinabi lang ni tao dito, yung pagkakasabi lang ni Marrojas na Aquino ang presidente, Romualdez ka. Doon pa lang medyo wala na sa akin yon. So, yung parang sabi ko bobo na lang o siguro sabihin na nating hindi naman siguro bobo pero blinded na lang ng kanilang pagsuporta sa Dilaw, kung kaya sila nananatiling dilawan. Kasi kung makikita mo yung principles, pag compare natin, walang comparison na magagawa. Kasi kung tutuusin, 'di ba? Sabi ko nga itong nakaupong pangulo, sabi ko nakakaawa kasi marami akong nakaaway.
during the time, even family members, nakaaway ko. Pare-pareho lang pala tayo. Meron mga nag-unfriend sa akin, mga pinsan ko, mga ano mo yun, yung kasi hindi sila sang-ayon na suportahan ko nga itong kasi Lenny sila eh. Kumbaga taga Bicol kami, so supposedly we support Lenny, parang ganon. Yes, Oo, yes. sa akin kasi Inday, kumbaga Inday said, okay, I'll go, pag hindi nyo ako iboboto, or pag hindi nyo siya iboboto, huwag nyo akong iboto, parang ganon. So, doon ako sabi kong ganon, kasi nakita ko yung comparison. Ang Davao itself, di ba? Davao City is developed. That's true. Makikita mo kasi, i-compare mo doon sa amin, ay, nakakaawa ang aming kasi until now, 3rd district kami. Wow. Hindi Thank you, makaangat ang... Yeah. Thank you so much, Mama, sa iyong info. Di bali, mauulit pa naman to. Lagi natin ito gagawin. Natuwa nga ako nung sinabi mong pwede ka magpakyat. Sabi ko, matutulog na sana ako, kaya lang nagpakyat ka. So, yun, sabi ko, sige ako na. nagpapasalamat kasi pinapakita po natin sa taong bayan na ang mga supporters ni Maharlika, ni